Sa'kin ang mamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, pinalalahanan tayo ng ating narinig na ebanghelyo tungkol sa ating obligasyon sa lipunan. Obligasyon o ang ating pong bahagi sa simbahan at ang ating din pong pakikibahagi sa lipunan doon sa usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis. Sabi nga po ni Jesus, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So, hindi sinasaklawan ni Jesus yung usapin na tungkol dito, kundi mas ini-encourage pa niya ito ang mga tao na gampanan ang kanila pong responsibilidad sa pamayanan. Ngayon naman, isang Pariseyo o mga Pariseyo ang nais na subukin ulit si Jesus base sa kanila pong kaalaman kung saan sila eksperto tungkol sa kautusan. So muli, ang mga Pariseyo, ang mga dalubhasa sa kautusan. Malinaw po? So, mga scholars, mga matatalino, memorize nila ang lahat ng mga utos o kautusan na dapat sinusunod ng mga tao. Ilan ang utos na ibinigay ng Diyos? Ilan ang utos na ibinigay ng Diyos? Ilan? Malapit na tayong umalis sa mundong ito. Di pa natin alam kung ilan. Ilan ang binigay na utos ng Diyos simula pa nung panahon ni Moises? 10. Yan. 10. At ito lang yung 10 ito na dapat matandaan ang mga tao. Malinaw na yan. Pero sa kasawiang palad, sa paglipas ng panahon, itong 10 ito ay dinagdagan ng dinagdagan. Hindi ng Diyos, kundi ng tao. Gumawa ng kung ano-ano mga bawal to, bawal yan. Laging gano'n na nangyari. Pero sa ulo yan ng mga Pariseyo. Kaya sa akala nila, itong si Jesus, hindi naman to nakapag-aral. Wala nga itong formal na guro na kanilang nababalitaan. Kaya nais na naman nilang subukin
O baka pwedeng mapahiya o pahiyain si Jesus. Kasi sabi nga dito, no, napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. O ngayon naman sila, gusto nilang patunayan na sila ang magaling. Kaya yung tanong, alin ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Na thinking na hindi masasagot na Jesus. Kasi nga sila yung nakakaalam. Pero ito po, no, pinaalala ni Jesus sa mga Pariseo at sa lahat ng mga nakikinig dito. Yung 10, kung isa-summarize niya, kaya nga po yung tapyas ng bato, no, nakikita natin yung 10 utos ay nahati sa 2. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos. Sumunod ay ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Kasi malinaw naman po, no? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pinakamahalagang utos. Ma-memorize mo lang yan. Maisapuso mo lang yan. Magiging okay ka na. Kasi hindi po basihan na ikaw ay talagang, yung bang, wag mong ipagmamalaki na ikaw ay matagumpay, ikaw ay okay sa karir mo, mayaman ka. Hindi yun eh. No? Bagamat kailangan natin talaga magpursige para umangat sa buhay. Pero kung gusto mo talagang mas maging buhay, yung magkaroon ka ng buhay, kasi kahit mayaman na, malungkot pa rin eh. Meron namang mga mahihirap, kahit mahirap, pero masaya. Pero meron din namang mahirap na lalo pang humihirap ang buhay. Dahil lamang sa hindi natin malaman o hindi natin isinasa buhay ang utos na magmahal. Ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa, gaya ng sarili. So, kung tutusin, no, para bang mayroong 3 pundasyon o yung pinakaposte ng buhay ng isang tao para maging ganap, para mas maging malakas ka. Yung 3, no? Diyos, sarili, kapwa. Hindi pwedeng kulang. Kasi ang pag-ibig sa Diyos na sinasabi natin, kung mahal natin ang Diyos, maipapakita yan sa ating pakikitungo sa kapwa. Ngayon, paano tayo nakikitungo sa kapwa ay yung kung nailalagay din natin ang ating sarili na paano pag ako yun, paano pag tayo. So, magkakaroon ako ng pagpapahalaga sa sarili ko at mauunawaan ko na kailangan din pahalagahan ng kapwa. Sabi sa unang pagbasa, di ba? Tandaan na mabuti ito ha. Walang dapat nang aapi ng kapwa. Walang nang aapi. Sabi, huwag niyong apihin ang mga dayuhan. Bakit? Kayo din mismo naging dayuhan sa Ehipto. So naranasan ninyo yung ma-discriminate, naranasan ninyo yung magutom, naranasan ninyo yan. So huwag ninyong gawin sa inyong kapwa. Minahal tayo ng Diyos, minahal kayo ng Diyos. Parang ganun ang gusto ipalala sa atin sa unang pagbasa. Masama bang magpautang? Yung mga mangungutang dito. Sino mangungutang? Sabi naman, malinaw din, di ba? Sabi, kung magpapautang kayo. So pwede palang magpautang kasi tulong mo yun sa kapwa. Pero ang sabi, huwag kang magpapatubo. Kasi lalong maghihirap ang iyong kapwa dahil sa tubo. Kung nangangailangan, kung meron ka, sabi na kung meron kang kapwa na nangangailangan, ilagay mo lagi sa konteksto ha. Kung mayroong naghihirap at mahirap kasi yung meron nakasanayan na gamitin yung pagiging mahirap para humingi lang ng humingi. Ibang bagay yun. No? Pero sabi, kung may nangangailangan, pahiramin mo, huwag mong tutubuan.
Malinaw po ba yun? At sa ikalawang pagbasa, sa sulat naman ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, maging mabuting halimbawa. Hindi lang basta influencer, kundi maging mabuting halimbawa ng atin pong pananampalataya. Kung sinasabi nating mahal natin ng Diyos, maging mabuting halimbawa tayo ng pagmamahal. Alam pa ba natin ang kahulugan ng pagmamahal? Sa dami ng definition na ibinibigay noon at naririnig natin sa social media, love has no gender, love has no race, love has no color. Ang daming definition pero nahihirapan talaga tayong ipakita itong pagmamahal na ito. O isagawa ang pagmamahal na ito. Ngayon kasi, no, sa panahon ngayon, na like lang sa social media, love na. Love na agad. Hindi yun yung kahulugan na nais na ituro sa atin ni Kristo. Pag-ibig sa Diyos, unang-una, pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po, no, sa konteksto natin ng nangyayari sa lipunan, narinig na ninyo lahat ng kalampag ng mga kakandidato o mga tatakbo at pipiliin ninyo bukas na darating na eleksyon. Itong katangian na ito na hindi natin madalas pinapansin pero dapat ninyong tingnan sa mga pipiliin ninyo. Mayroon ba itong pag-ibig sa Diyos? Wag na yan, Father. Pag-ibig, wag na yan. 300, 500, okay na yun, Father. Ngayon, tandaan ninyo, ha? Narinig ninyo ito. Kung ang pagpili ninyo ay nakabase sa kung sino ang nagbigay ng pera, hindi mo naintindihan ang pag-ibig. Kasi kung nagmamahal ka at minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang barangay mo, pumili ka ayon sa taong may pag-ibig sa Diyos. Hindi lahat nang nagsasabing mahal ko ang aking kapwa ay nagmamahal sa Diyos. Pero kapag ang isang taong pipiliin mo nagmamahal sa Diyos, kayang-kaya niyang mahalin ang kanyang barangay. At maglilingkod yan ng tapat. Parang nalungkot kayo, no? Kasi sayang naman, Father, yung 300. Magkano bang bigayan? Magkano? Ha? 300? 300 lang? Biruin mo, 300 lang ang pagmamahal sa iyo. Napaka-cheap naman, no? Diba? 300? Ayan, cheap naman. Eh kung ikaw yon ay, ano yun, itaas mo naman ang standard mo, no? Taas mo naman. Kasi ganun, napakataas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero tayo, umahalin natin ang kapwa, pinipresyohan natin. Ang pag-ibig ng Diyos, buhay ang kanyang iniaalay, ang kanyang ibinibigay. Kaya nga walang katumbas na halaga. Tayong mga tao, sana matutunan natin, huwag mong presyohan ang pag-ibig. Huwag mong presyohan ang kapwa. Kasi hindi yan bagay na pwede mong bilhin. Ang pag-ibig ay ibinibigay. Iniaalay yan. Ha? Iniaalay. So, sana po no, sa mga nagnanais din na maglingkod, no? Mga magdadasal na yan talaga ngayon eh. Kasi linggo eh. No? Tahimik na yan. Tahimik na lahat. Malinis na rin ang paligid. Sana po ay ibukas ninyo ang inyong mga puso. No? At ano man ang mangyari, manatiling tapat sa inyong mga pinagsasasabi nung kayo po ay pumupunta sa mga iskinita, lumalapit sa mga tao, maging mabuting halimbawa sa inyo pong masasakupan. Amen?